nag-ask talaga ako sa kanya ng sign nung kasagsagan ko ng depression talaga, na sabi ko sa kanya na um, kung mayroon ka pa talagang purpose sa akin dito sa mundo, kung mayroon pa talaga akong purpose dito sa mundo, sana bigyan mo ako ng isang tao na makakatulong sa akin, yung taong nakakaintindi, yung taong hindi ka huhusgahan, hindi hindi wala bang mga masasakit na mga salita. Kasi you know what guys, as a patient, as a patient of this having mental disorder, we don't need advice, we don't need someone to be na mag-preach sa amin. No, we don't need that. We need someone that 100% totally psychologically, emotionally and mentally they are present, na wala siyang kumbaga yung mga paligoy-ligoy pa, yung mga may kahati ka na attention, okay, nandyan nga siya, pero hindi naman totally yung kanyang attention is nasa sayo, diba? So sabi ko Lord, sana kung mayroon pa man ako ditong purpose sa mundo, sana bigyan mo ako ng taong makakatulong sa akin, and which is that is my psychiatrist. And I'm very very thankful for that guys, na binigyan ako ng Panginoon ng kumbaga lakas nung time na yun. Kasi guys, I was already so parang yung ko talaga, yung belief ko, that's, you know what, that's normal. I don't want to be hypocrite here na sasabihin ko na, oh, hindi naman yan, hindi, bakit naman ako mawawala ng pag-asa sa yung tiwala ko sa Lord. No, sa ako naman talaga guys, I'm very honest, it is really normal na may time talaga na nawawalan ka ng pag-asa. Yung sasabihin mo sa sarili mo na, oh, bakit palagi naman ako nagdadasal, something like that. Pero hindi pa rin ako gumaling-galing. Dami ko nang ginawa pero hindi pa naman ako gumaling-galing. Pero ako guys, wala pa naman akong ginawa noon nung time na yon. So I asked God a sign. I asked God na magpadala siya ng isang tao na makakatulong sa akin. So girinab ko yun guys. Tapos syempre I'm very lucky kasi nung first session namin talaga, nag-click talaga yung namin, yung conversation namin, because I was very honest to myself. Kasi guys, yung purpose ko talaga is gumaling ako. Yun ang purpose ko. Hindi yung mawala agad yung mga sintomas na nangyayari or nararanasan ko. No, it's not like that. Kasi guys, yung mga nararanasan mo, it is a big procedure talaga yan. It takes time to be healed, you know. And syempre, kung magtiyaga ka lang sa iyong sarili at hindi lang magdepende sa psychiatrist mo at sa medication, dapat gawin mo rin yung part mo. Kasi yun ang pinaka-importante, yung part mo rin dun dapat ang pinaka-importante talaga na para para gumaling ka. Syempre, yung mga taong nakapaligid or mga ginagamit mo, mga instrumento lang yan guys, mga instrumento yan dito sa mundo, pero nasa sa atin pa rin or nasa sayo pa rin ang desisyon kung ikaw na tao na nakakaranas, gawin mo rin yung parte mo. Hindi hindi ka lang doon magdidepende, at you have to be honest to yourself. The most important is sa healing process guys, ang pinaka-importante talaga is yung attitude mo. Being open na okay, hindi ka open sa tao, hindi ka open. Pero hindi ka makakalusot sa Panginoon, kasi they see us. He knows everything. He knows us more than ourselves. You know, so wala ka talagang ligtas. Kung gusto mong gumaling, you have to be true to yourself and you have to be honest. You have to change those belief. You have to change your way, you know. So yun talaga ang sikreto ko guys, na it's not a secret, but yun ang way ko kung bakit ako naka-recover sa aking depression and yung panic attack ko. I can overcome ko na siya. And
And sa tulong din ng aking mahal na asawa na hindi talaga niya ako binitawan hanggang huli. Kasi guys, nung time na yun ay ako talaga yung gustong sumuko. And hindi lang yung mental health dito yung yung problema sa akin. Pati yung marriage namin nagkaroon din ng konting problema kasi you know what guys, as a person that having a mental problem like also depression, ang hirap niya. Ang hirap talaga, especially kasi doon na talaga pumapasok na nagiging irita ka talaga kasi syempre hindi masagot-sagot yung mga tanong mo and syempre ginawa mo na ang lahat pero nandyan bakit mayroon pa ring dumarating na mga sintomas. So you are become frustrated, pero yung asawa ko talaga hindi talaga niya ako binitawan. He was still there. And of course, yung parents ko sa Pilipinas, kahit hindi nila alam guys, kahit hindi nila alam about yung depression ko, about yung panic disorder ko, hindi talaga, wala silang kaalam-alam kasi every time talaga silang tumatawag, every time na tumatawag ako sa kanila, and I always said, I'm okay. Pero you know what guys, the truth is I am not really okay yun nung time na yun. Pero hindi ko sinabi sa mga magulang ko kasi ayaw ko na ayaw ko na, kumbaga ayaw ko na mag-worried sila. Kasi, you know what, honestly, wala naman silang magagawa. Kasi ang layo nila sa akin, guys, okay lang kung nandito sila. Kung nandito sila. Kasi, you know what, guys, yung ihag mo lang ang isang taong nagsasuffer ng depression at panic attack. Lahat yun, it fades away, you know. Yung mga nararamdaman mo, all of that, it comes in just one hug. Yun ang pinaka-importante. So hindi ko sinabi sa aking sa aking parents. Late ko na yung nasabi. Nung pagbalik ko sa yung first vacation ko nung 2019. For almost 6 years na hindi ako nakauwi. Nung 2019, yun ang first time ko na nakita yung aking mama. At it was so really, para talaga akong nasa dream nung time na yun, nung nakita ko yung mama ko, na nakaapak na ako sa bahay namin. As in talaga yung kasiyahan ko talaga noon, hindi talaga mapantayan. And then pagbalik ko dito, yun na parang may nakabara na yung lalamunan ko na hindi na talaga siya matanggal. So, but everything of that is, I know it is part of my panic disorder. So, I can handle now. Na hahandle ko na siya, and I also do a diet. Sa gabi hindi ako kumakain ng marami. Kasi guys, the more na kumakain ako ng marami is the more siyang lumalala yung sensation na nararamdaman ko sa lalamunan ko. So ayoko nang doon kasi I feel more yung discomfort na nararamdaman ko, ayoko noon. So as much as possible hindi ako kumakain ng marami. Hindi madaling mamuhay guys. Hindi madaling mamuhay lalo na kung malayo ka sa iyong pamilya at especially mayroon ka nitong depression at panic disorder. Hindi siya madali guys. Pero nagpapasalamat ako sa aking depression at sa aking panic disorder na kasi mas nakilala ko pa yung aking sarili. Yung aking sarili from being a young lady into a very brave and strong woman, and that's me. I see and I justify that to myself, you know, and I also see how beautiful really the world, and I can say how powerful our mind, you know. Pag malaman mo about the deepest yung ating kaisipan, maganda siyang impact sa'yo. Maganda yung niya. Maganda yung dating na kaya mong i-overcome lahat. You know, kung mayroon kang sapat na knowledge about what is mental health problem and depression. Yung proseso talaga ng paggaling ay nakakabase lang
base ito sa iyong psychiatrist. Base ito sa aking psychiatrist, sa aking asawa, aking anak of course, at yung pamilya ko and so on. And of course, yung mga ito talaga guys, is mga instrumento talaga ito sa ating buhay na kailangan natin ipagpatuloy yung ating buhay. And I am more interested now about mental, about sa kaisipan. So that's why I order a lot of psychology books, especially for all famous people, like not only that they're famous but they're also been experienced with it. Kasi I love reading books na yung writer is mismo sila nakaka-experience. Kasi you know what guys, mas feel mo yung tawag nito, yung message ng book, yung kanilang sinulat. Yun ang gusto ko. So I have a lot of nag-order ako ng isang book, and next month darating siya. And that's what I always, kung ano ako guys, kung anxious ako sa train, yun ang ginagawa ko. And I like more being alone. Hindi ako mahilig kasing makipag-halobilo. Minsan nakikipag-halobilo ako. Like for example, going to my work, I love more to be relaxed, listening my music. Yun ang pinaka gusto ko talaga. And then yung healing talaga guys, yung healing talaga is nasa mga kamay lang natin. And yung dapat lang natin gawin is to find it, dapat talagang hanapin natin yung mga solusyon na yung mga tanong na gusto nating masagot, nasa sa atin. You have to discover that because God put that already to us. We are the one who discover it, hindi yung mama mo, hindi yung asawa mo, hindi yung papa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung mother-in-law mo, hindi yung kapatid or kaibigan mo. You are the one who can discover that. So mark my word, it will really change your life, the way you think, and the way you overcome everything na yung mga problemang dumarating sa iyo. I learn a lot with this panic disorder and my anxiety. I don't try to avoid it. I don't try to avoid yung mga nakakapatrigger sa akin. No, I never do that. I never avoid anything. And wala kang dapat baguhin sa iyong sarili or sa pang-araw-araw na pamumuhay. No, hindi ko tipo nung ganun. Kasi palipat-lipat nga ako ng trabaho kasi may hinahanap ako na gusto ko talagang gawin sa buhay ko na hindi ko na nakita sa Pilipinas at nandito pala sa Belgium. Yun ang working as a chef cook. Kasi I love cooking. I love cooking. That is really my passion. And yung pinaka rewarded na nakakapaganda talaga sa akin is yung makita mo yung mga bata na sarap sila sa pagkain na ginawa mo, linuto mo. And yung tawag nito, yung papuri galing sa mga magulang ng mga bata. Sobrang saya guys. So, having this mental disorder, yun ang nakapahil sa akin ng mabilisan. And to accept everything. Yun ang ito talaga yung yung hindi ko binago yung pang-araw-araw na pamumuhay ko. No, because I was not focusing I was not focusing my symptoms. I was focusing with inside of me, with the deepest me. Hindi sa panlabas, hindi yung palpitation, hindi yung hunger air, hindi yung mga
hot and cold, yung mga nararamdaman ko, yung mga sweating part na mga nararamdaman ko. No, it's not like that. I was focusing inside, yung subconscious ko talaga. Yung nakakapabalakid, guys. Kasi hindi naman yung problema na nasa labas is nasa